I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Sa ginanap na 32nd APEC Summit dito sa South Korea, inilahad itong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahandaan ng Pilipinas para sa mga investors na nagnanais na mag-invest sa ating bansa. Ito ay para palubutin ang ating ekonomiya at para iangat ang kabuhayan ng bawat Pilipino. Excited at lubos ang kasiyahan ng Filipino community sa South Korea nang makasalamuha si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasama si First Lady Liza Marcos. First stop ng Pangulo sa Korea, ang Filipino community. Tuloy-tuloy na trabaho, yan ang pangako ng Pangulo. Pagbubukas ng Philippine Consulate sa Busan at SSS Office sa Seoul. Check! Nasasalamat sa lahat ng ambag at kabayanihan ng Filipino community sa South Korea. Check na check! Kahalagahan na matatag na pagtutulungan ng pamahalaan at pribadong sektor. Ito ang sentro ng mensahe ng Pangulo sa APEC Economic Leaders Meeting sa unang araw ng APEC Summit sa South Korea. Isang inklusibo at maunlad na rehiyon ang kasabay na isinusulong ng Pangulo. Ibinida ng Pangulo ang mga reforma sa Pilipinas na nagpapalakas sa pamumuhunan ng investor sa bansa. Aligned with Thin Bridge, Business Beyond. Panawagan ng Pangulo, matibay na pagtutulungan para sa mas matibay na ekonomiya. Mapalawak ang integrasyon sa rehiyon, makalikha ng isang bukas at mas inklusibong kinabukasan. Tiniyak ng Pangulo ang kahandaan ng Pilipinas sa pagtanggap ng mas maraming pamumuhunan sa bansa. Kasama na dito ang kahandaan ng Pilipinas sa pag-host sa ASEAN Summit sa susunod na taon. Natatanging lokasyon ng Pilipinas, ang husay ng mga manggagawang Pilipino at ang matatag na pangako ng pamahalaan sa inobasyon at inklusibong pag-unlad ng ekonomiya. Yan ang highlights ng Pangulo sa CEO Summit. Sa mga pagpupulong na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa 32nd APEC Summit sa South Korea, muli niya pinatunayan ang kahalagahan ng pag-uugnayan ng bawat bansa para sa iisang adhikain, para palakasin ang ekonomiya, makapagbigay ng maraming trabaho at maiangat ang antas ng edukasyon. Hindi niyo si Jose Castro. Alam niyo, natutuwa ako kay Jose Castro pag nagbabalita siya, no? Sa ibang bansa. Talagang dapat sa kanya mga kababayan, mag-reporter or newscaster, no? Ang galing talaga. Kompleto talaga. May basihan lagi yung mga tanong, ang mga sagot niya baga. Alam yung isa sa pinakagusto ko kay Jose Castro, pag tinatanong siya, ang akala nyo hindi prepare. Pero wag kayo. So, palpal talaga yung mga nagtatanong. Pag yung mga sagot niya talaga namang akmang-akma. Nako po. Mapapahiya ka talaga totoo yun. Kasi bakit kayo? Kasi guys, lagi siyang mayroong ebidensya. Totoo yun. Yun po ang gusto ko sa kanya. Well, hindi na po tayo magtataka kung bakit lagi siyang may ebidensya or basehan. Kasi isa po siyang trial lawyers baka hindi nyo alam. Si Jose Castro, matalino po yan. Cum laude po yan nung siya po ay naging nag-aral ng pagka-lawyer. Biro nyo? Hindi basta-basta utak niyan, Kaya, hindi po tayo magtataka kung siya po i-assign or bigyan ng posisyon na mas mataas, tulad po ng DOJ sekretaryo, ano man pa, qualified siya because she is a lawyer. Kaya gustong-gusto ko siya pag nagbalita, pang hindi pang pang newscaster, pang sports pa. Di ba? Shout out kayo si Castro, talagang galing talaga guys maghatid ng balita sa totoo lang. All the way from South Korea, APEC Summit. Nako, talaga naman. Alam niyo, nakikita kayo sa Castro. Darating ang mga panahon, guys. Tataas ang posisyon niyan. Ngayon, Yusek siya. Kaya hindi siya tinatanggal kasi grabe kasi yung kanyang pagtatrabaho. Hard work siya, sa totoo lang. Totoo yun. The best talaga sa kanya yung mga sagot niya. Talagang laging mayroong basihan at mayroong ebidensya. Talagang tagapagtanggol ni Pangulong Marcos Jr. ito So, palagi yung mga nagtatanong. Hindi totoo. Lalo na si Eden Santos before. Mabuti nga ngayon, medyo okay na Kasi once na magtatanong si Eden na hindi ka nais-nais, talagang masusupla siya.
kay Jose Castro, mga kababayan. So, yun mga beswa, itong binalita ni Jose Castro one day ago, yun po ay nasa South Korea ang Pangulo sa APEC Summit, no? Ay talagang proud Pinoy tayo kasi may Pangulo tayong matalino. Thank you guys for watching. See you again on my next upload. Bye 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 and baboos. God bless Philippines.